Yun ang masakit eh. Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung nasa kulungan. Yung mga magnanakaw, na halata na bilyon-bilyon ang ninakaw, sila pa yung, di ba, free. So ito yung malinaw dito, wala pong ninakaw ang si Pastor Apollo C. Quiboloy sa gobyerno. Siya pa ang tumutulong sa atin pong gobyerno sa mahabang panahon. Kaya nga sabi nga natin, hindi selfish si Pastor. Pwede siyang maging makasarili sa loob lamang ng KOJC community. Pero hindi, pinili po niyang lumagpas doon. Tulungan yung mga nangangailangan kahit hindi taga KOJC, kahit hindi niya mga kalahi. Ipinapaabot, nagpapadala ng mga missionary worker para mai-spread ang love po. At kailangan ganito na kumbaga, dapat gawing modelo. Dapat nakita ng gobyerno na, uy, bakit ko uusigin ito? Dapat ito pa yung more ko na susuportahan at sasabihan ko na gayahin nyo ito at paano pa natin matutulungan para mas maabot pa ang tulong na ginagawa para sa ating mga kababayan, Attorney Kay. Tama. Yun nga, no? Yun ang masakit eh. Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung nasa kulungan. Yung mga magnanakaw, na halata na bilyon-bilyon ang ninakaw, sila pa yung, di ba, free. Sila pa yung, kung makapagsalita, akala mo talaga, inosente. Malaya sila. Oo, malaya sila. Malaya sila sa patuloy sa pagnakaw. Pero alam nyo, Yung walang ninakaw, may yun pang karma. talagang ikinulong. May karma. Alam nyo yan, di ba? So, nakikita lahat yan ng Ama, nakikita lahat niya ng tao, na kayong magnanakaw, na pilit niyong tinitwist yung narrative na as if kayo yung mga hero, kayo yung bida, kayo yung tumutulong. Pero hindi po sa panahon ngayon na moderno na may social media na, nakikita ng tao. Kaya nga, ang trust rating ng iba dyan, negative na. Dahil hindi nyo po... .000. Oo, 0.0000 na kahit ano pang papaganda nyo sa inyong optics, hindi nyo na po madideceive ang tao. Kasi, andyan na yung social media. So, kaya dapat talaga si Pastor, pero yun lang ang amazing talaga kay Pastor eh. Tinago na nila, kinulong na nila, pero ang pagtulong hindi mapigilan. No. Sabi nga ni Pastor, nobody can stop me from doing good. Nobody can stop me from helping the children. Nobody can stop me, diba, from helping this country. Kahit anong gawin niyo si Pastor, kahit na itago niyo siya, kahit na i-silence niyo si Pastor, pero hindi niyo talaga mapigilan. Pag ang mabuti talaga gagawa ng way, parang tubig yan eh. 'Di ba? Na may maraming bato, lulusot at lulusot yan kasi nature ni Pastor ang maging mabuti, nature ni Pastor ang matulungin. Dahil nga, sabi ko nga, if you just imagine, if you visualize, how will the Almighty Father live like if He is here on earth today? Just look at the life of the appointed Son of God. Yun talaga assurance mo. Kung talagang susundan mo yung buhay ni Pastor na walang biases, huwag mong pakinggan yung lahat ng paninira dyan, yung mga trolls dyan, yung mga bayaran dyan na may tinatago. Usually, CPP, NPA, NDF, yan eh. Bakit? Kasi dahil sa SMNI, yun ang, di ba, sa tulong ng pamamahal ng NTF-ELCAC at saka ng SMNI, Si Pastor mismo. Si Pastor mismo, andun, di ba? Sa lumalaban sa mga kaya NPA. naghihigantihan sila eh. Kaya kung ikaw matinong tao ka, gamitin mo yung wise judgment mo. Yun talaga, yun ang basehan. Mismo ang Word of God na talaga ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Etong nag-aakusa kay Pastor, yung mga NPA, ano ang mga kanilang ano ang mga accomplishment nila, makikita mo, maraming namamatay na kabataan. Di ba? Kahit sa gobyerno ngayon, nakikita nyo, mga nasa elementary, high school, pero may mga baril, nagpapatayan, nagsasaksakan, very violent. Pero tingnan niyo po yung mga bata na under sa care ni Pastor, na lumaki po sa Kingdom of Jesus Christ, sa pamamahala po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Nakita niyo, puro love din po. Love begets love. Diba? Kaya sila po ang unang-unang volunteers. Wala po yung sweldo, volunteers po yan. Kasi it's, ripple effect yan eh.
Kung ikaw nakatanggap ng love, gusto mo rin isauli by giving back love, lalo na sa yung mga neglected, lalo na sa yung mga walang-wala. So, ganun po ang turo ni Pastor. So, imagine dito sa loob ng kaharian, ang mga bata, sheltered. Ang iba nga, may isang nag-testify na hindi daw siya marunong paano mag-cross ng sa street kasi nga sanay sa very sheltered po ang mga bata sa kingdom. Ganun po, magmahal, mag-protect, magbigay ng safety and security at ating pinakamamahal. Tinuturing niya po kami ang bawat isa sa kingdom citizen na mga anak niya. Kaya nga, dami nagtatawag kay Pastor, Papang Pastor, hindi lang millions na nagsasabing Papang Pastor. Kasi po, ganun po ang turing ni Pastor, ang pagmamahal ni Pastor. Kaya nakikita nyo, instead, walang bisyo po ang mga youth, ACQ youth, kingdom youth. Instead, nakafocus po andyan sa pag-develop ng skills, sa music, how to glorify the Almighty Father, how to develop their skills, God-given talents, paano po makatulong sa nation building, paano makatulong para sa ating environment, kaya may tree planting, meron po tayong paglilinis sa mga esteros, sa mga streets, ganun po. Dahil turo po yan ni Pastor. Pero tingnan niyo po, i-compare niyo po sa mga kabataan ngayon na nasa labas, na hindi po under sa care ng ating pinakamamahal na pastor. Andyan po, violent, mga nagdodroga. Kaya at a very young age, nasa kulungan na. At saka imagine, sino pa yung nanaksak, yun pa ang binisita, no? So, kakaiba talaga ang pag-iisip, lalo ng gobyerno, mga nasa gobyerno ngayon. Oo nga. At balikan ko lang yung sinabi mo, Attorney Kay, na kung sino pa yung walang ninakaw, which is Pastor Apollo C. Quiboloy, siya pa ang ikinulong. Pero yung mga marami, bilyon-bilyon pong ninakaw, ay malayang-malaya. Malayang-malaya po sa kanilang mga opisina. Alam mo, alam natin na dahilan po kung bakit siya ikinulong. Dahil ayaw nilang magpatuloy si Pastor na magsalita laban sa kanila. Dahil mga corrupt sila eh. Yes. Kaya takot sila na ma-expose, no? Yes. Sa mga tingnan mo yung mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung nagsasalita tungkol sa maanomaliang flood control projects, yung corruption dyan, sila pa ang ginigipit. O, di ba? Exactly. Yan yung nangyari. Unang-una yan kay Pastor. Sumunod na lamang itong iba pang nagsalita ngayon na ikinulong, ginigipit dahil nga sila'y matapang. Tulad po ni Pastor na nagsasalita laban sa katiwalian ng ating bansa. Kaya patuloy tayong naghihirap dito sa ating bansa. Sino ba ang tao ngayon na dapat tumayo para sa mga Pilipino, para depensahan at ipagtanggol ang ating bansa? Dahil habang nagpapatuloy tayo sa ilalim ng administrasyon, parang nakikita natin, nararanasan natin ang hirap. No? Tumataas ang utang, marami tayong problema, dumadagdag ang problema, Attorney. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nakakamiss po na mapakinggan dahil naalala ko nga noong unang State of the Nation address ng Pangulo ngayon, si Pastor mismo nagsabi, kulang ito ng yung anti-corruption drive, no, ng administrasyon, which is napakahalaga para po sa ating bansa, para yung pera, yung pondo sanang gagamitin para sa ating bansa, magamit ng tama, hindi mapunta sa bulsa ng kung sino-sino mga leader o politiko sa ating bansa. Tsaka into nation building si Pastor sa mahabang panahon. So pag sinabing nation building, yung impluensya na nakikreate ni Pastor sa pamamagitan ng pagtulong, no, mararamdaman niya ng mga kabataan mula pa sa pinakamabata hanggang sa mga kabataan natin, mga youth, no? Kita natin yung mga varsities, mga scholars ni Pastor na naiparamdam yung pag-ibig at kabutihan. Sila rin sa future nila talagang daladala na nila ito. At sila rin ay pag naging successful sila, magbabahagi din ng kanilang kabutihang natutunan, naramdaman nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy na sa madalit sabi, makakatulong sa gobyerno dahil mababawasan na yung magiging pasaway, mga pasaway dyan na magiging kriminal at kung ano-ano pa. So, dapat mas suportahan pa nga. Pero parang ang binibaby dito is yung mga kriminal, yung mga tiwali. Sila pa yung parang inaalagaan, pinoprotektahan. Yung mga kumakalaban sa mga kriminal at mga tiwali, yun pa ang mga inuusig. Yun pa, yung mga kinukulong, yung mga hindi nagnakaw sa pera ng taong bayan, yung nauunang nakukulong. Yung mga nagnakaw
At ang epekto nitong pagnanakaw na ito ay maraming Pilipinong mga namamatay, nagdurusa sa kahirapan. Sila pa yung malayang-malaya. Kabaliktaran ang nangyayari, Attorney Kay. Oo nga. That's true, no? Totoo nga, yun ang masakit eh. Walang moral ascendancy. Kung sino pa yung nag-aakusa, kung sino pa yung, kumbaga, dinidiin pa si pastor, paulit-ulit, yun pa sila yung mga magnanakaw, yun pa sila yung maraming tinatagong kasalanan, maraming oppression na ginagawa. Kasi for example lang, naalala ninyo yung sa campaign, may during campaign, 'di ba, ni pastor dati sa nung last 2025 election. Sabi, sino ba yung may ayaw kay pastor? Bakit maraming ayaw? Malalaman mo kaagad eh. May listahan yan. Either yan, CPP, NPA, NDF. Yan, drug addict yan. Yan, corrupt yan. Dahil kaya galit siya sa zero corruption ni pastor. Diyan mo nakikita eh. Di ba? Nababasa mo kung anong klaseng tao. O bakit, kung matino ka kasing tao, nakikita mo na si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang laki ng contribution sa ating bansa, kakaibiganin mo, eto, magiging alay ko to, para mas mapadali ang pagtulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Pero kung ikaw may tinatago kang kasalanan katulad ng korupsyon, ikaw number 1 corrupt, talagang iipitin mo si pastor. Kasi pag sinabi ni pastor na zero corruption, liquidation by hindi dapat, di ba? Kasi ang gusto nila, mag-liquidate ka, diretso na lang, di ba? Dapat may resibo talaga, di ba? Yun ang gusto ni pastor eh. Kaya gusto niya i-abolish yung Article 10 ng Senate Resolution. Kaya ayaw na ayaw, pinipigilan. Lahat na lang ng... May nakapagsabi nga na nag-house to house pa para lang siraan si pastor dahil ayaw nilang manalo si pastor nung dating eleksyon, nung last election. Dahil takot nga sa zero corruption. Imagine, death penalty sa mga corrupt. So doon mo talaga makikilala. Bakit siya galit na galit si pastor? Ano ba ang mga prinsipyo ni pastor na pinaglalaban? At saka sino ba to? Titingnan mo yung mga track record ng mga taong ito, magnanakaw. Example na lang, may PhilHealth na issue, di ba? Hanggang ngayon hindi pa siya naging accountable diyan. Hindi pa siya naging liable diyan na may utang pa siya sa bansang Pilipinas. Hintay lang tayo kasi sa inyo ngayon. Pero bilog ang mundo. There's always a day of reckoning.